Alam niyo po bang merong dalawang dahilan lang kung bakit minsan tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok at problema? Ang pinakauna po mga kapatid, kapag tayo po ay nagkasala o lumabag sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po ng Hebrew chapter 12, paraphrasing, hindi pwedeng hindi disiplinahin ng Diyos ang kanyang mga anak. Kagaya po ng isang ama na gustong itama yung kanyang anak ay pinapalo niya. Ganun din po mga kapatid ang ating Diyos. Simula nung tanggapin po natin ang Panginoong Hesus sa buhay po natin, ang turing po ng Diyos sa atin ay anak at siya ay ating ama. Yan po ay sa John 1:12. Kaya kapag tayo po ay nagkakamali, tayo po ay napapalayo sa Diyos, expect mo kapatid, papaluin ka ng Diyos, makakaranas ka ng mga pagsubok at problema, hindi para ikaw ay mas lalong ilayo, kundi para maisip mo na bumalik sa Kanya. Ilan po ba sa ating mga nanonood ngayon mga kapatid ang nasa ganitong stage ngayon na para bang ang layo ng Diyos sa iyo? Isipin mo kapatid, baka mamaya ay meron kang nagawa sa Diyos na ayaw niya o labag sa Kanyang kalooban, sinasabi niya bumalik ka na sa piling niya. Pangalawa po mga kapatid ay upang itest po ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Sa Book of Santiago po mga kapatid, paraphrasing, ang sabi niya po doon, magalak kayo tuwing kayo nakakaranas ng mga problema dahil kayo'y pinapatatag sa pananampalataya. Ang ginto po mga kapatid, bago mo masabing isang ginto, ay inaasay muna. Ganun din po kapatid sa diamond. Kaya minsan mga kapatid ay inaalaw ng Diyos na ang ating pananampalataya ay subukin. Kagaya po ng nangyari kay Job. Kung matatandaan niyo po mga kapatid, sumasamba siya sa Diyos pero siya po ay naghirap, lahat po nawala sa kanya. Pero kalaunan po mga kapatid ay naibalik din ang lahat sa kanya ng doble. Ganun din po mga kapatid sa atin, sinusubok tayo para sa ganun mga kapatid ay malaman kung sino sa atin ang totoo. Meron kasi mga kapatid yung lumalapit sa Diyos, ang hinahabol lang ay pagpapala or pabor ng Diyos. Ang gusto ng Diyos kapatid, pag tayo po'y lumapit sa Kanya, lalapit tayo sa Kanya, sasamba tayo sa Kanya dahil siya ay karapat dapat sambahin at mahalin. Kaya ayusin po natin mga kapatid yung intention ng ating mga puso. Nawa po kapatid, habang pinapanood mo itong video ito, masabi mo sa iyong sarili, masabi mo sa Diyos, sasambahin kita kahit walang laman yung bigasan namin, sasambahin kita kahit may sakit ako, sasambahin kita kahit hirap na ako, sasambahin kita kahit baon ako sa utang, sasambahin kita anuman ang mangyari sa buhay ko dahil karapat dapat kang sambahin Panginoong Diyos. Purihin po ang Diyos na buhay. Nawa po magpatuloy po tayong lahat naluwalhatiin at dakilain ang dakilang manlilikha. God bless you all.